This episode, another spearfishing adventure dito sa Pag-asa Island. Nagsilabasan ng isda, pare Chong. Let's dive, catch, and explore. Sama kayo. Sa mga bago sa channel namin, spearfishing and adventure is our way of life. We travel around trying to find the fish of a lifetime. Biyahe tayo sa Pag-asa, isang kontrobersyal na isla naging simbolo ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dive and hunt with us and see kung gaano nga ba ka-abundant sa marine life ang lugar na to. And of course, makikita din natin kung anong meron dito at ang mga sitwasyon ng mga kababayan natin sa isla. On the way. Ako si UZ. At ako si Riv. And this is Lurup Spearfishing. Isang panibagong araw at adventure dito sa Pag-asa Island. Ang hindi nyo nakikita, mainit dito sa isla. Makapal ang wetsuit at mabibigat ang dala. Buti na lang, malapit ang spot. Malapit na tayong umuwi kaya pana na tayo diretso. Tapos kung may time tayo bukas, explore natin yung isla. So, pare Chong, ito ang Pag-asa Island. Kita nyo, mas mahaba pa ang airport. Plan today, dito lang tayo sa gilid ng isla, paikot-ikot. Magdidepende na lang sa agos kung saan tayo dadalhin. Ito na, time for some action mga pare Chong. Grabe kalinaw ng dagat. Kung ibang spot to, mahirapan tayo kasi pag dive natin, pag nakikita tayo agad ng isda, may chance tayo itong kumaripas ulit. But of course, this is Pag-asa Island. Hindi masyadong nadidistorbo ang mga isda at hindi gaanong nadadaiban ng mga spiro. Kaya hopefully ang mga isda dito maamo mga pare Chong. Yun lang, mukhang mingaw at walang activity. Try nating magtawag. At ayun, may mga sleep unicorn mga pare Chong, pwede na yan. Pag ganitong spot na mga isda hindi masyado nakita ng diver, effective talaga ang fish call. Ug-ug lang tayo ng ug-ug mga pare Chong. Hindi ko na talaga tinira yung malaki, no? Baka kasi kumaripas pa pag winahin ko yung pana ko. Pagkatapos ng dive na to mga pare Chong, tsumamba pa ako ng midnight snapper. Good size at ang ganda ng kulay. Dalawang isda na tayo mga pare Chong. Ang aga-aga pa. It's time to explore the area since may huli na tayo. Setup ko pala pare Chong is just a regular 130 gun. The simpler, the better. Especially katulad sa amin na madalas bumiyahe, ayaw na namin ng komplikado. Mas marami kasing parte, mas komplikado. At inaamin ko naman talaga na hindi ako magaling magkalikot ng gun. Especially yung pagtali ng mga nut. Ay, wala akong talent doon mga pare Chong. Inaayos ko pa yung biyahe, inaayos ko pa yung kailangan sa vlog, magda-dive ka pa, gagawa ka pa ng video, i-edit ka pa, kaya ayoko nang dagdagan ng trabaho ko mga pare Chong. Ang tatabaan ng singsingan at may goldfish pa sa baba. Ang dami isda pare Chong, parang gusto kong ito na lang tirahin ko. Para may huli na agad. Pero, wait lang tayo na konti. Baka sakaling may malaking isda, mga pare Chong. Pero ang lalaki talaga nila. Alam mo ba pare Chong, yung sisingan na yun, ang sarap nun sa ihaw. Talaga lang, promise. Yung sunog na balat niya, nag-aamoy karne. Sarap. At syempre, kung kailan ka akyat,
Tsaka naman to dadaan tong mga isda na to. Ang galing talaga. Tumiming. At grabe no, parang aquarium lang pare chong. At ang gulo ng mga bait fish, talagang hindi sila mapakali. Let's be patient and try to enjoy the view lang muna. And I hope na dumaan na naman si Tuna. Buraners, mga pare chong, bigla na lang lumapit kung nagpapahinga ako. Baba tayo to get a stable shot. Ang likot kasi dahil sa alon. Tinamaan pero napitas na naman. Tignan nyo itong mga isda na to pare chong. Dito ko lang actually ito nakikita. At ang dami pa nila. May bluefin na dumaan pero maliit pa. Grabe talaga kasagahan ng isda dito no. Mat maya may mga queenfish na dadaan. Pero relax lang tayo, hindi natin to target. Later on pare chong, nakita ko si June na nag-dive na para bang may hinahan. While nandito ako, tinitingnan ko din ang mga movements niya at mga galaw niya to make sure na safe ang dive niya. Parang ang may hinahabol siya pare chong, kaya dali-dali ako ni-reload. Baka kasi kailangan ng second shot, kaya kailangan i-prepare natin ang gun. Mukhang negative kasi paangat na siya at nakaload pa rin ang gun niya, hindi nakakalabit. Alam nyo ba mga pare chong, ang blackout ay usually nangyayari sa pag-ascent o pag-akyat ng isang diver. Paubos na kasi ang hangin kasi patapos na ang dive. Nagamit na ang karamihan sa kanyang oxygen supply. Kaya remember this, pag paakyat ka na, mas lalo ka dapat na-relax. Kaya dapat less movement at gamitin na lang ang positive buoyancy para makakyat. Ano yun, bluefin? Ano yun, bluefin? May mga isda daw pare chong, kaya let's take a drop. At hindi pa nga ako nakaka-drop, may grupo na napalapit. At hindi kagaya kanina, eto, may malalaki silang kasama. Success mga pare chong, let's watch that again. Napakadami at napakaamo nila. Hindi ka makakita ng ganito sa mga regular dive spots natin. First time ko makakita ng ganon kadaming bluefin trevally. Dito na yan. Hinigpitan ko ng line para hindi nila na matanggal sa baba. Sinecure ko na aking gun at kinabit sa aking kamay para hindi na ito mawala o matangay. Oh, grabe no? Kung iisipin mo, napaka-common na lang ng bluefin trevally dito. Sa buong stay namin dito, ito ang klaseng isda na napakadaming nahuli namin. At some point sa stay namin dito, kung hindi ako nagkakamali, si Nick at June ay nakahuli ng 5 kilo na ganitong klaseng isda. Kakatapos ko nang ayusin ang huli ko at may grupo na naman nung lumapit. Malilit lang pero nag-dive na rin ako baka sakaling may malaki sa likod. Iba man ang napakita, si June pala.
Pinaubaya ko na lang sa kanya at tuluyan ako nag-ascend. Waiting na lang ako na baka sakali makatira siya ng malaki. Handa ako para backupan siya. Later on, humuwelay ako at pumunta sa taas ng isla para ma-explore. Alright, humuwelay na nga ako sa grupo mga parechong at solo dive na ako. Grabe, ang ganda talaga ng visibility at napakaganda ng sight sa ilalim. Pag may kasama ka pero malayo sa'yo at hindi ka niya nakikita, solo diving na yun mga parechong. At sorry pero hindi talaga yan dapat ginagawa. Kung bago ka pa lang sa diving, wag na wag mo yung gagawin. Pero kung hindi mo maiwasan, remember, do not push at mag-dive lang sa komportable na depth mo. Pagdating ko sa ledge, ayan, may midnight snapper parechong. At umakyat pa ito at tila curious. Pero napalingon ako kasi may dogtooth tuna na dumaan. Kung sino man ang lalapit sa iyong dalawa, okay na ako. Palayo na sila ng palayo, pare Chong. Grabe kasi sobrang excited ko at napakagalaw ko. Kaya lumayo na sila ng tuluyan. Dumiretso na ako, pare Chong, at sinalubong ko ang agos. At eto, may barakuda na nagpakita. Perfect example sa solo diving. Napakalaki niyan, ang layo nga lang. Ang agos, nakakawala ng lakas at oxygen yan. Kaya kung nagsusolo, huwag mong i-push ang sarili mo at mag-dive lamang sa komportable na time. Para kung may di inaasahan na sitwasyon man, may oras ka pang makarecover, pare Chong. Kahit gaano kalaking isda yan, hindi yan tutumbas sa buhay mo. Salubong pa rin sa agos at eto may bluefin trevally na naman. Unlimited yata to dito, pare Chong. Pero sa lakas ng agos, pati ang isda, nahirapan ng magmaniobra. Later on, pare Chong, nasa posisyon pa rin tayo kung saan magos. May bigla na lang dalawang GT na nagpakita. Ang laki nila. Andito talaga yung maisda sa dulo ng isla kung saan nakasalungat sa agos. Maya't maya, isa na namang GT ang lumapit sa akin. Inon ko pa yung camera para makuhaan. Naspook na yung isda, pare Chong, at lumayo na siya sa akin. But still, let's try our best kasi pangalawang GT na to na nagpakita sa araw na to. Sumasalungat pa rin ako sa agos kaya hirap na hirap akong makuha ng magandang posisyon. Sobrang hindi na rin ako komportable kasi nasa dulo na nga ako ng isla at malakas yung agos at ako lang mag-isa. Another dive mga pare Chong, but this is gonna be my last dive. Mataas pa yung araw at napakaraming isda. Pero dahil nagsusolo na ako at this point at napakalayo ko na sa isla, at wala pa akong kasama at may agos pa, I have to respect the hunt. I have to remember na dagat ito at kahit ano, pwedeng mangyari. Kaya after sa dive na to, plano ko nang tumigil. Isang bluefin na naman. Hindi ba pwede yung GT na lang? Joke lang pare Chong. Paano ipagkakaloob natin? Masaya tayo na tatanggapin ito.
let's count our blessings mga pare chong. Kung ano mang ibibigay sa atin, dapat magpasalamat tayo. Ibig ko lang namang sabihin, bilangin natin kung anong pinagkaloob sa atin. Hindi yung hindi natin nakuha o hindi pinagkaloob sa atin. Di ba sabi ko, uwi na ako? Pero eto, hindi ko natiis. Ang dami kasi talagang isda kaya nag-dive na ako mga pare chong. What a sight to see mga pare chong. Manood na lang tayo. Saan ka ba nakakita ng ganito? Kahit kumpara mo pa sa sanctuary, mas marami pa rin isda dito. Ito ang current position ko mga pare chong. Hindi ako pwedeng dumiretso dahil ang babaw na tutulis ng mga bato. Kaya kailangan kong lumangoy pababa at dumiretso doon sa campsite namin. After 20 minutes na langoy, eto, 20 minutes na lakaran na naman. What? Buong araw ka lumangoy at sumalungat sa agos, namana, nag-dive, at eto, hindi pa pala tapos ang araw mo. At oras naman para ma-explore na natin ang isla. Naririnig natin ang pag-asa dahil sa balita tungkol sa West Philippine Sea. Pero pag nandito ka na, you realize na there's another side of the story. May mga batang pumapasok sa school, may mga nag-oopisina, may medical services, may mga taga-isla na they call this their home. Madidelay tayo. Okay lang ba sa'yo yan? Time to explore the island mga pare chong. Sama kayo. Tignan natin kung ano meron dito. Ano? Para hindi tayo masagasaan ng eroplano! So, ito na yung ating spearfishing spot. Dito kami madalas nagda-dive. White sand at pinong-pinong buhangin. Dagat na parang napaka-inviting. Para sa akin, sometimes, the best reward ay hindi yung mga isda na nadadala natin, but discovering the places na nagre-remind sa atin kung gaano kaganda ang bansa. Mukhang may nahanap tayo na something interesting. Ano kaya to? So, it looks important. Kaso hindi natin alam kung ano po ito. Pakita ko sa inyo. Ayokong tumapak sa loob kasi baka pagalitan tayo. Pupunta ako doon for reference para makita nyo kung gaano to kalaki. Hindi ko na ipakita pare chong, para kasing military instrumento, mapagalitan pa ako. Comment down below mga pare chong kung alam nyo kung ano to. Parang gusto kong maligo ah. Ano, tingin nyo, maligo kaya ako? What you think? Ang ganda ng pag-asa! Woo! Parang mang di nakakasawa ang dagat, no? Parang ilang araw na kami nagdagat, pero grabe mga parechong, mainit talaga. As in, sobrang init talaga. Later, may pinakita sa amin ng mga pawikan. Galing ito sa itlog at pinapisa nila at inalagaan para mabuhay. Namatay na ba to? Hindi ba yan? Kulang ba yung tubig? Baka mapwede siya mamaya. Maliit. Okay lang yan. Mamatay siya ngayon. Ha? Time to leave the island mga pare chong. Biyahe na naman tayo for the next adventure. We're very thankful na nakarating tayo dito sa Pag-asa. Mahabang biyahe na naman. Pero uy, nasira ang bangka. Nag-decide ang kapitan na bumalik sa shore para maayos. Oh no! Paano ba yun mga pare chong? So okay na rin yun na safe na bumalik talaga yung kapitan. Kasi diretso kami. Tayo ba naman sa kilometro? Let's make most out of it. Siyempre, papaanan na lang tayo. Dito na rin tayo. Extend tayo ng mula sa plano. Welcome back, sir! Wala sa oras na extension, sir. Yan talaga. Yan talaga dagat. Hindi natin talaga alam anong pwedeng mangyari. Sana naman lang tayo na safe tayo.
Alam ko naman na may ex-card. Ito sira, Pero gagamit nila. hindi ganitong delation na sa akin. Shoutout ka na kay bossing mo, boss. But boss, sana tanggapin niyo pa rin ako pagbalik ko. Pero ikaw lang ata yung, bro, ikaw lang yung na-stranded na nakangiti. Beautiful disaster naman yun na nangyayari. Nandito pa rin kami sa Paradise. Fishing Paradise. Hindi kami na-stranded sa laot. Mga Parechong, welcome back to Pag-asa Island. See you next episode. Akala ko talaga uwian na. Panibagong adventure na naman dito sa Pag-asa.